Wala na po ba talagang pag-asa, Dok? Tahimik na umiling ang doktor habang nakatitig sa papel na hawak niya. Kita sa kanyang mukha ang lungkot, pero mas ramdam ni Lucas ang bigat ng sinabi nito. Pakiramdam niya ay bumagsak ang mundo niya sa isang iglap. Ilang taon na siyang nagpapagamot, dumaan na sa sari-saring pagsusuri at terapiya, ngunit wala pa ring lunas para sa sakit na nagpapahina sa kanyang katawan. Nagpasalamat siya ng mahina at lumabas ng klinika. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin, pero hindi nito kayang palamigin ang naggangalit niyang damdamin. Wala siyang direksyong tinahak, basta naglakad lang siya, pilit nilalamon ang sakit at takot na bumalot sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod, si Miriam ay tahimik na nakaupo sa harap ng lumang larawan ng kanyang ina. Nasa mesa ang isang kahon na puno ng mga alaala, mga sulat, lumang rosaryo, at isang lumang diary na hindi pa niya nabubuksan. Namatay ang kanyang ina 1 taon na ang nakakalipas, at simula noon, unti-unting humina ang loob ni Miriam. Ang dating masayahing babae ay naging anino na lang ng kanyang dating sarili. Hindi siya lumalabas ng bahay, bihira siyang makipag-usap sa iba. Sa totoo lang, hindi na niya alam kung paano bumangon mula sa lungkot na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang diary at nagsimulang magbasa. Sa mga panahong mahirap, bumaling ka sa salita ng Diyos. Naroon ang kaginhawaan, naroon ang pag-asa. Napatigil siya. Muli niyang tiningnan ang larawan ng kanyang ina at bumulong, talaga bang may kaginhawaan pa akong mahahanap? Samantala, si Lucas ay nakarating sa isang lumang simbahan. Hindi niya alam kung bakit siya napadpad doon, pero tila may humihila sa kanya papasok. Tahimik sa loob. Ang ilaw ng mga kandila ay kumikislap at ang amoy ng insenso ay bumalot sa buong paligid. Naupo siya sa isang bangko at napayuko, pilit pinipigilan ang luha. Hindi niya namalayang may isang matandang pari na lumapit sa kanya. Anak, tila mabigat ang dinadala mo. Napatingin siya sa matanda, si Padre Elias, ang kura paroko ng simbahan. Wala na po akong pag-asa, Padre, sagot ni Lucas. Sinubukan ko na ang lahat. Wala pa ring lunas sa sakit ko. Pakiramdam ko'y iniwan na ako ng Diyos. Ngumiti si Padre Elias at umupo sa tabi niya. Alam mo, Lucas, anya, maraming beses na ring dumaan ang mga tao sa ganitong klaseng paghihirap. Ngunit sa lahat ng kanilang pinagdaanan, isa lang ang nananatili, ang salita ng Diyos. Hindi lamang gamot ang nakapagpapagaling, kundi pati na rin ang pananampalataya. Napakunot ang noo ni Lucas. Pananampalataya. Tumango ang pari. Nakakilala ka na ba sa mga awit ng Biblia? Ang mga salmo? Umiling si Lucas. Ang mga awit ay hindi lang mga lumang tula, patuloy ni Padre Elias. Sila'y mga panalangin, makapangyarihang salita ng Diyos na nagdadala ng kagalingan at lakas. Maraming dumaan sa sakit at hinanakit, ngunit sa mga awit, natagpuan nila ang pag-asa. Tahimik si Lucas, iniisip ang sinabi ng pari. Posible kayang may lakas sa mga salitang iyon? Itinuro sa kanya ni Padre Elias ang isang lumang Biblia, at sa pahinang bukas, nakita niya ang mga salitang naka-highlight. Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nanghihina. Pagalingin mo ako, o Panginoon, sapagkat nanlulupaypay ang aking mga buto. Awit 6:2. Tila may kumurot sa kanyang puso. Subukan mong basahin ito sa iyong panalangin, sabi ni Padre Elias. Buksan mo ang iyong puso, at makikita mo kung paano kikilos ang Diyos. Sa kabilang banda, si Miriam ay hindi mapakali. Bumalik siya sa diary ng kanyang ina at napansin ang isang pahinang maraming guhit at sulat kamay. Awit 6, kapag tila wala ng pag-asa, dito ako bumabaling. Nagsimula siyang magbasa. Habang binibigkas niya ang mga salita, tila may init na bumalot sa kanyang dibdib. Ang sakit na matagal niyang kinikimkim ay parang bahagyang nabawasan. Napahawak siya sa kanyang puso. Ano itong nararamdaman ko? Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, isang maliit na tinig sa kanyang puso ang nagsabi. May pag-asa pa. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Lucas ay nakaupo pa rin sa lumang bangko ng simbahan, hawak ang Biblia na iniabot sa kanya ni Padre Elias. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa mga pahina ng aklat, humihinto sa awit 6, ang mismong talata na itinuro sa kanya ng pari. Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nanghihinan.
Muli niyang binasa ito, ngunit sa kanyang isipan, naglalaro ang isang tanong, talaga bang may kapangyarihan ang mga salitang ito? Padre, basag niya sa katahimikan, paano po ba nagkakaroon ng kagalingan mula sa mga salmo? Hindi ba't ang sakit ay dapat ginagamot ng medisina? Ngumiti ang matanda at naupo sa tabi niya. Anak, hindi ko sinasabing itigil mo ang pagpapagamot. Ngunit minsan, ang kagalingan ay hindi lamang nakasalalay sa katawan. May mga sugat sa espiritu na hindi matutugunan ng medisina, mga takot, pangamba, at kawalan ng pag-asa. Napayuko si Lucas. Tama ang pari. Hindi lang pisikal na sakit ang nagpapahirap sa kanya, kundi pati ang bigat sa kanyang damdamin, ang takot na hindi na siya gagaling, ang lungkot ng pagiging mag-isa sa kanyang laban. Nakakita na ako ng maraming tao na dumaan sa matinding pagsubok, patuloy ni Padre Elias. May ilan na hindi na pinaniniwalaan ng Diyos, may iba namang nagtiwala at nakatagpo ng kapayapaan sa kanyang mga pangako. Tumingin si Lucas sa pari. At sila po ba ay gumaling? Ang pagpapagaling ay may iba't ibang anyo, sagot ng matanda. Mayroong pisikal na himala, mayroong unti-unting pagbabago, at may iba naman na natutunang tanggapin ang kalooban ng Diyos ng may kapayapaan. Tahimik si Lucas. Hindi niya sigurado kung ano ang sagot na hinahanap niya. Tandaan mo ito, anak, patuloy ng pari. Ang salmo ay hindi lang mga salita. Kapag binibigkas mo ito ng may pananampalataya, ito'y nagiging panalangin. At ang panalangin ay isang daan upang makipag-usap sa Diyos. Dito siya kumikilos. Napalunok si Lucas. Ngunit paano kung hindi ko alam kung paano maniwala? Tumango si Padre Elias. Minsan, ang unang hakbang ay simpleng pagsubok. Basahin mo ang mga awit. Isama mo sila sa iyong panalangin. Hindi mo kailangang maunawaan agad ang lahat. Ang mahalaga, buksan mo ang iyong puso at hayaan mong maranasan mo mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Matapos ang usapan nila, umalis si Lucas sa simbahan na may bagong pag-isip. May bahagi sa kanya na nagsasabing hindi ito magkakaroon ng epekto, pero may munting tinig na bumubulong, subukan mo. Samantala, si Miriam ay nasa kanyang silid, muling hawak ang diary ng kanyang ina. Para siyang hinihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa upang basahin pa ang mga pahina. Kapag hindi ko na kaya, bumabalik ako sa salmo, nakasulat doon. Dito ako humuhugot ng lakas. Nagtataka siya. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, hindi siya madalas magsalita tungkol sa kanyang pananampalataya. Pero ngayon, habang binabasa ni Miriam ang kanyang diary, parang natutuklasan niya ang isang bahagi nito na hindi niya kailanman nakita noon. Binuklat niya ang susunod na pahina. Awit 6, ang panalangin ng isang pusong sugatan. Pumikit siya at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung bakit, pero sinimulan niyang basahin ito ng marahan. Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nanghihinan. Habang sinasabi niya ang mga salita, unti-unting may bumabalot na init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pag-aaliw, na parang may yumayakap sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano ito? Hindi niya maipaliwanag, pero parang may bahagi sa kanya na nabasag, isang pader na matagal na niyang itinayo mula nang mawala ang kanyang ina. Napatingin siya sa bintana. Matagal na niyang hindi nilalabas ang bahay ng walang dahilan. Ngunit sa gabing ito, parang may isang bulong sa kanyang puso na nagsasabing lumabas ka, huminga ka, humanap ka ng sagot. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang diary ng kanyang ina, at lumabas ng bahay sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. Habang naglalakad si Lucas, iniisip niya ang mga sinabi ni Padre Elias. Totoo kaya ang lahat ng iyon? Maaari bang ang mga sinaunang panalangin na iyon ay may kakayahang magpagaling? Napatingala siya sa langit. Sa mga nagdaang buwan, naging sunod-sunod ang kanyang mga pagkabigo. At ngayon, narito siya, may hawak na pag-asang hindi pa niya ganap na nauunawaan. Bigla, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang panig ng daan. Miriam! Nagulat ang dalaga nang makita si Lucas. Lucas! Napahinto siya. Hindi niya akalaing makakasalubong siya sa ganitong pagkakataon. Matagal na silang hindi nagkikita. Minsan silang naging magkaibigan noong kolehiyo, pero pareho silang nagbago. Hindi na sila madalas mag-usap. Ngunit sa gabing ito, tila may dahilan kung bakit nagtagpo muli ang kanilang landas. Taga rito ka pa rin pala, ani Lucas, pilit na ngumiti. Tumango si Miriam. Ikaw rin. Hindi ko akalain na magtatagpo tayo. Napansin ni Lucas ang diary na hawak ni Miriam.
Ano yan? Napatingin siya rito at saglit na nagdalawang isip bago sumagot. Diary ng nanay ko puno ng mga panalangin at salmo. Nagulat si Lucas. Salmo. Tumango si Miriam. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Napangiti si Lucas, kahit pa may halong pag-aalinlangan. Kakaalis ko lang sa simbahan, pinag-uusapan din namin ng pari ang tungkol sa salmo. Nagtagpo ang kanilang tingin, at sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na tila hindi aksidente ang gabing ito. Tahimik ang gabi. Si Lucas ay nakaupo sa maliit niyang apartment, tanging ang mahinang ilaw ng kanyang lampara ang nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Sa kanyang harapan ay nakabukas ang Bibliang iniabot sa kanya ni Padre Elias. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga pahina, at sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, piniling bumalik sa awit 6. Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nanghihina. Pagalingin mo ako, o Panginoon, sapagkat nanlulupaypay ang aking mga buto. Habang binabasa niya ang mga salita, parang may bumigat sa kanyang dibdib. Maawa. Gaano ko nang aba katagal nararamdaman ito? Sa loob ng maraming taon, tinanggap na niya ang sakit. Parang isang parusang hindi na niya kayang iwaksi. Walang lunas. Walang pag-asa. At ngayong sinasabi niyang naghahanap siya ng kagalingan mula sa Diyos, may bahagi sa kanya ang nagsasabing hindi ito totoo. Maawa ka sa akin, Panginoon. Bakit niya kailangang humingi ng awa? Ang totoo, hindi siya sigurado kung karapat-dapat pa siyang kaawaan. Hinagis niya ang Biblia sa mesa at napayuko, itinakip ang mga kamay sa mukha. Bakit ako? Bulong niya sa sarili. Bakit kailangan ako ang magdusa ng ganito? Ang galit, pagod, at sakit na matagal na niyang pinipigilan ay unti-unting lumalabas. Nais niyang maniwala, pero paano kung walang mangyari? Sa isang iglap, parang narinig niya ang boses ni Padre Elias. Ang unang hakbang ay pagsubok. Basahin mo ang mga awit. Isama mo sila sa iyong panalangin. Buksan mo ang iyong puso. Muli siyang tumingin sa Biblia. Pagalingin mo ako, o Panginoon, sapagkat nanlulupaypay ang aking mga buto. Huminga siya ng malalim. At sa kauna-unahang pagkakataon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi ang mga salitang iyon hindi bilang pagbabasa, kundi bilang isang panalangin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Miriam ay nakaupo sa kanyang kama, hawak ang diary ng kanyang ina. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Sa lahat ng mga salmo, bakit ito ang natagpuan niya? Awit 6. Parang may tinig sa kanyang puso na nagsasabing ito ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Pero bakit siya magdadasal? Matagal na siyang hindi lumuluhod sa panalangin. Matagal na rin niyang iniwasan ang pakikipag-usap sa Diyos. Nang mamatay ang kanyang ina, pakiramdam niya'y iniwan na rin siya ng Panginoon. Pero sa sandaling ito, naramdaman niyang gusto niyang subukan. Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nanghihinan. Napapikit siya. Totoo. Nanghihina siya. Nanghihina sa sakit ng pagkawala, sa kawalan ng direksyon sa buhay, sa takot na baka hindi na siya makabangon. Pagalingin mo ako, o Panginoon, sapagkat nanlulupaypay ang aking mga buto. Naramdaman niyang tumulo ang luha niya sa pisngi. Matagal na siyang hindi umiiyak ng ganito. Ilang araw ang lumipas. Nagpatuloy si Lucas sa kanyang pagbabasa ng mga awit tuwing gabi. Hindi niya masabi kung may nagbabago sa kanyang katawan, pero may napapansin siyang kakaiba, unti-unti siyang nakakaramdam ng kapayapaan. Ngunit ang pagdududa ay nananatili pa rin. Totoo ba ito, o inaaliw ko lang ang sarili ko? Habang naglalakad siya pauwi mula sa ospital pagkatapos ng isang medical check-up, napansin niyang nasa malapit lang ang simbahan. Dati, iniiwasan niyang pumasok. Pero sa sandaling ito, tila may humahatak sa kanya papunta roon. Pagpasok niya, nakita niyang nakaluhod sa harapan ng altar si Miriam. Sa loob ng simbahan, tahimik si Miriam. Pilit niyang iniisip kung tama ba ang ginagawa niya. Dapat ba siyang bumalik dito? Noong huli siyang nandito, iyon ang araw ng libing ng kanyang ina. Matagal na rin pala. Tumingala siya sa malaking krusipiho sa altar. Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nanghihina. Pumikit siya, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagdasal siya mula sa puso. Sa kanyang likuran, hindi niya namalayang nakatayo si Lucas, pinagmamasdan siya. Lumapit ito ng dahan-dahan. Miriam. Napalingon ang dalaga. Saglit siyang natigilan, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Lucas.
Ngumiti ang binata. Hindi ko akalaing nandito ka rin. Napayuko si Miriam. Hindi ko rin akalain na babalik ako rito. Nagkatinginan sila. Pareho nilang naisip, pareho silang dumadaan sa parehong laban. Dahan-dahang umupo si Lucas sa tabi niya. Alam mo ba kung anong binabasa ko nitong mga nakaraang gabi? Napailing si Miriam. Awit 6. Nagulat ang dalaga. Ha? Tumango si Lucas. Sabi ni Padre Elias, subukan ko raw basahin ang mga awit. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong nangyari sa akin noong una kong basahin yon. Napatitig si Miriam sa kanya. Ako rin, bulong niya. Pareho silang natahimik. Sa isang banda, hindi nila maintindihan kung bakit ito nangyayari. Pero sa isa pang banda, parang alam na nila ang sagot. Habang pauwi, hindi mapakali si Lucas. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay. Hindi siya sigurado kung siya lang ba ang nakapansin, pero parang mas magaan ang kanyang pakiramdam. Tumingala siya sa langit. Dati, palaging may bigat ang kanyang dibdib. Pero ngayon parang unti-unti itong gumagaan. Hindi pa niya alam kung may nangyayaring himala sa kanyang katawan. Pero ang sigurado siya, may nagsisimula ng magbago sa kanyang puso. Minsan, ang unang hakbang sa pananampalataya ay tila madali. Ngunit sa sandaling dumating ang pagsubok, doon masusukat kung tunay nga bang kaya mong maniwala. Habang nakahiga sa kama, pilit hinahabol ni Lucas ang kanyang hininga. Matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong matinding pananakit ng katawan. Akala niya ay bumubuti na siya. Akala niya ay nagsisimula ng gumaan ang lahat. Pero ngayon, bumalik ang hapdi sa kanyang dibdib, bumalik ang panghihina ng kanyang mga buto. Napakapit siya sa kumot. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay, tila ba ang bigat ng buong katawan niya. Bakit ganito, bulong niya sa sarili. Hindi ba't nagsimula na akong maniwala? Muli niyang itinapon ang paningin sa Biblia na nasa kanyang tabi. Simula nang nagsimula siyang magbasa ng mga salmo, parang may liwanag na bumabalot sa kanya. Pero ngayong nandito siya, nakakulong sa sakit at panghihina, bumalik din ang dilim. Iniunat niya ang kanyang kamay, kinuha ang Biblia, at muling binasa ang awit 6. Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nanghihina. Pagalingin mo ako, O Panginoon, sapagkat nanlulupaypay ang aking mga buto. Paulit-ulit niyang binasa ang talata. Paulit-ulit niyang binibigkas, ngunit parang hindi ito umaabot sa kanyang puso. Tila isang malamig na tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Walang saysay ang ginagawa mo. Hindi ka naman talaga gagaling. Napapikit si Lucas. Totoo kaya? Nasa isip niya lamang ba ang lahat ng ito? Baka nga wala namang epekto ang lahat ng ginagawa niya. Bumalik sa kanyang isipan ang usapan nila ni Padre Elias. Ang unang hakbang ay pagsubok, wika ng pari noon. Basahin mo ang mga awit. Isama mo sila sa iyong panalangin. Buksan mo ang iyong puso. Pero paano kung kahit anong gawin niya, wala siyang maramdaman? Huminga siya ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maiwasang isipin, kung talagang makapangyarihan ang Diyos, bakit hindi niya ako pinagagaling? Sa isang maliit na cafe, nakaupo si Miriam sa tapat ng matalik niyang kaibigang si Julia. Tahimik niyang iniikot ang kutsarita sa kanyang kape, pilit binabalangka sa isipan ang sasabihin. Julia, may gusto akong ikwento sa'yo, anya sa wakas. Napatingin ang kaibigan niya, nakangiti. Ano yon? Saglit siyang nagdalawang isip. Hindi pa niya nasasabi kanino man ang tungkol sa diary ng kanyang ina at ang kapayapaang nadama niya habang binabasa ang mga salmo. Pero pakiramdam niya, kailangan niyang ibahagi ito. Simula nang mawala si Mama pakiramdam ko, iniwan na rin ako ng Diyos. Pero nitong mga nakaraang linggo, may nabasa akong mga salmo mula sa diary niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero parang may nagbago sa loob ko. Napangiti si Julia, ngunit halata sa kanyang tingin ang bahagyang pag-aalinlangan. Miriam, huwag mong sabihin naniniwala ka na ulit sa mga yan. Nagulat si Miriam sa tono ng kaibigan. Ano nang ibig mong sabihin? Come on, bumuntong hininga si Julia. Panalangin? Salmo? Hindi kaya placebo effect lang yan? Naiintindihan kita, lahat tayo dumadaan sa mahihirap na panahon. Minsan, gusto lang nating maniwala sa kahit anong makakapagpakalma sa atin. Natigilan si Miriam. Pero paano kung totoo, mahina niyang tanong. Tumawa si Julia. Totoo.
Miriam, kung totoo yan, bakit hindi na lang pagalingin ng Diyos ang lahat ng may sakit? Bakit maraming naghihirap? Bakit hindi ka naligtas ng mga panalangin yan noong namatay ang nanay mo? Parang binagsakan ng mabigat na bato ang dibdib ni Miriam. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang ipagtanggol ang naramdaman niya, ang payapang dumampi sa kanyang puso nang unang basahin ang salmo. Pero paano nga ba niya ipapaliwanag ito kung siya mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan? Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, patuloy ni Julia. At kung may paraan na makakatulong sa'yo para gumaan ang pakiramdam mo, hindi kita pipigilan. Pero gusto ko lang malaman mo, huwag mong ilagay ang buong pag-asa mo sa isang bagay na baka wala namang sagot. Tahimik na tumango si Miriam. Hindi na siya sumagot. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang ilang araw, nagduda ulit siya. Sa kanyang apartment, nakaupo si Lucas sa gilid ng kanyang kama, nakatitig lang sa kawalan. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang ganoon. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Mas lumala ang kanyang kondisyon mula nang huling beses siyang pumunta sa simbahan. Mas mahina na ang katawan niya ngayon kaysa dati. Hindi niya maiwasang isipin baka ginugunita lang niya ang sarili sa isang bagay na wala namang epekto. Napatingin siya sa kanyang sariling kamay. Dati, napuno siya ng pag-asa. Pero ngayon, mas lumakas ang tinig ng pagdududa. Baka nga wala talagang nangyayari. Nang gabing iyon, hindi siya nagbasa ng salmo. Hindi siya nanalangin. Sa unang pagkakataon matapos ang kanyang pagpupursige, hinayaan niyang lamunin siya ng kanyang sariling pag-aalinlangan. Si Miriam naman ay tahimik na nakaupo sa kanyang kama, ang diary ng kanyang ina ay nasa tabi niya. Gusto niyang basahin ito pero hindi niya magawang abutin. Pilit bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Julia. Baka nga tama siya. Baka niloloko ko lang ang sarili ko. Pero paano ang naramdaman niya noong unang beses niyang basahin ang awit 6? Paano ang init sa kanyang puso, ang pakiramdam na may yumakap sa kanya sa gitna ng kanyang lungkot? Naguguluhan siya. Dapat pa ba siyang magpatuloy? Bumuntong hininga siya, pumikit, at hinayaang lamunin ng katahimikan ang kanyang silid. Madilim pa ang paligid ng magising si Lucas. Matagal na siyang nakahiga, nakatingala sa kisam, pero hindi pa rin siya bumabangon. Hindi niya alam kung pagod lang siya o sadyang wala siyang lakas upang harapin ang isa na namang araw. Kahapon, nagdesisyon siyang hindi na magbasa ng mga salmo. Para saan pa? Bumalik lang naman ang sakit. Mas lumala pa nga. Parang binigyan lang siya ng kunting pag-asa para pagkatapos ay masaktan ulit. Napatingin siya sa mesa sa tabi ng kama. Naroon pa rin ang Bibliang iniwan niya kagabi. Hindi niya ito tinapon pero hindi rin niya ito hinawakan. Lumipas ang ilang minuto bago siya dahan-dahang bumangon. Sa labas ng bintana, ang liwanag ng umaga ay unti-unting lumalabas mula sa horizon. Tila isang bulong ang pumuno sa kanyang isip. Magbasa ka ulit. Ayaw niyang sundin ito, pero para bang may hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa kanya. Huminga siya ng malalim, kinuha ang Biblia, at binuksan ito ng walang tinitiyak na pahina. Sa kanyang harapan, lumabas ang awit 30. Iyong iniahon ako, O Panginoon, mula sa kaharian ng mga patay, ibinalik mo ako mula sa bingit ng kamatayan. Napatigil siya. Tila may kung anong bumalot sa kanya, hindi niya maipaliwanag, pero ang bigat na nararamdaman niya ay bahagyang gumaan. Nagpatuloy siyang magbasa. Ang pag-iyak ay maaaring magtagal magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Paulit-ulit niyang binasa ang huling linya. May kung anong kirot sa kanyang puso, hindi dahil sa sakit sa katawan, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, may bahagi sa kanya ang gustong maniwala ulit. Kahit hindi pa niya nakikita ang kasagutan, may naramdaman siyang bulong sa puso niya. Huwag kang sumuko. Sa kabilang dako ng lungsod, si Miriam ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama, hawak ang diary ng kanyang ina. Buong gabi siyang gising, iniisip ang mga sinabi ni Julia. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung tama bang ipagpatuloy ang pagbasa ng mga salmo. Pero hindi rin niya kayang baliwalain ang naramdaman niya noong una niyang mabasa ang awit 6. Tiningnan niya ang pahina ng diary na matagal na niyang iniwasan. Nakasulat doon ang isang talata mula sa awit 30. Ang pag-iyak ay maaaring magtagal magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Muli niyang binasa ang linya.
May namuong init sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, ito ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Matagal na siyang lumuluha sa dilim. Pero paano kung may umagang naghihintay para sa kanya? Hinawakan niya ng mahigpit ang diary. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nagdesisyon siyang lumabas ng bahay. Maaga pa nang dumating si Lucas sa simbahan. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, pero parang may puwersang nagtulak sa kanya upang bumalik. Tahimik ang loob, maliban sa mahihinang pagpatak ng kandila at mga bulong ng ilang nagsisimba. Naupo siya sa isa sa mga lumang bangko at isinandal ang ulo sa kanyang mga kamay. Maya-maya may lumapit sa kanya. Hindi ko akalaing makikita ulit kita rito, wika ni Padre Elias. Tumingala si Lucas at pinilit mumiti. Hindi ko rin po alam kung bakit ako bumalik. Ngumiti ang pari at umupo sa tabi niya. Ano ang bumabagabag sa'yo? Huminga ng malalim si Lucas bago sumagot. Kahapon nagduda ako. Hindi kumibo si Padre Elias, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Pakiramdam ko, nag-aaksaya lang ako ng oras. Bumalik ang sakit ko, at sa halip na lumakas ang pananampalataya ko, parang lalo pa akong pinanghinaan ng loob. Saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Pero sa halip na sisihin siya, tinapik lang ni Padre Elias ang kanyang balikat. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakapaborito kong talata sa Biblia? Alin po? Umiti ang pari. Ang awit 30. Nagulat si Lucas. Ang pag-iyak ay maaaring magtagal magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga, binanggit ni Padre Elias. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na gabi bago natin makita ang liwanag ng umaga. At ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Lucas, maaaring ito ay bahagi ng paglalakbay mo. Parang may nag-click sa isip ni Lucas. Ito rin ang salmong nabasa niya kaninang umaga. Parang hindi ito isang pagkakataon lamang. Napatango siya, may bahagyang ngiti sa labi. Siguro po dapat akong matutong maghintay sa umaga. Samantala, si Miriam ay naglakad papunta sa isang parke na malapit sa kanilang bahay. Matagal na siyang hindi lumalabas ng walang kasama. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, at sa unang pagkakataon, hindi siya naisip bumalik sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang naupo sa isang bench at pinagmasdan ang paligid. Dati, lahat ng ito ay parang walang kulay sa kanya. Pero ngayon parang may liwanag siyang nakikita. Hindi pa rin nawala ang lungkot sa puso niya, pero tila hindi na ito kasing bigat ng dati. At sa sandaling iyon, inulit niya sa sarili ang binasa niya kanina. Ang pag-iyak ay maaaring magtagal magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Huminga siya ng malalim at pumikit saglit. Hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang umaga. Pero ngayon, may pag-asa na siyang hinihintay ito. Maaga pa nang dumating si Lucas sa ospital para sa kanyang regular na pagsusuri. Dati, ang bawat pagpunta niya rito ay puno ng takot, takot sa mga resulta, takot sa hindi inaasahang balita. Ngunit ngayong araw, kahit may bahagyang kaba, may kung anong kakaibang sigla ang bumabalot sa kanya. Habang naghihintay ng tawag sa kanyang pangalan, napansin niya ang isang matandang lalaki sa kabilang upuan. Halata sa mukha nito ang labis na pag-aalala, hawak ang kamay ng isang babaeng nasa tabi niya, marahil ang kanyang asawa. Muling binalikan ni Lucas ang mga panahong siya mismo ang nakaupo roon, walang ibang dala kundi pangamba. Mula sa isang lalaking halos hindi makabangon sa sakit, ngayon ay narito siya, hindi pa ganap na magaling, pero mas may lakas kaysa dati. Muling tumunog ang tinig sa kanyang puso, ibahagi mo ang iyong kwento. Saglit siyang nag-alinlangan. Sino ba siya para magbigay ng pag-asa sa iba? Hindi naman siya ganap na gumaling. Pero naalala niya ang sinabi ni Padre Elias, hindi palaging kagalingan ang himala, minsan, ito ay ang pagbabago ng puso. Lumapit siya sa matandang lalaki at maingat na nagtanong, Sir, pasensya na po, pero okay lang ba kayong dalawa? Napatingin ang matanda sa kanya, bahagyang nagulat. Saglit itong tumahimik bago sumagot, ang asawa ko may malubhang sakit. Matagal na kaming pabalik-balik dito, pero parang wala na kaming pag-asa. Alam ni Lucas ang pakiramdam na iyon, ang mawalan ng pag-asa, ang paulit-ulit na pagtanggap ng masasakit na balita. Alam ko po ang pakiramdam na yan, sagot niya ng may pag-aalangan. Dati, parang gusto ko na lang sumuko. Pero may natutunan po ako eh. Tumingin ang matanda sa kanya, tila nag-aabang. Hindi natin laging makikita agad ang sagot, patuloy ni Lucas.
Pero minsan, ang unang hakbang lang ang kailangan, ang maniwala na hindi pa tapos ang laban. Napayuko ang matanda, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas ang pagluha nito. Hindi niya alam kung tama ang kanyang mga sinabi, pero may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, parang may ginawang paraan ang Diyos upang makipag-usap sa kanila. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ito pala ang tunay na pagbabago. Sa kabilang dako, si Miriam ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na silid kung saan ginaganap ang isang support group para sa mga taong dumaranas ng depresyon. Sa harap niya, isang babaeng nasa edad 30 ang nagsasalita. Mahirap bumangon tuwing umaga. May mga araw na parang hindi ko na kaya, na parang wala ng saysay ang lahat ni. Habang nakikinig si Miriam, para siyang natutunaw sa bawat salitang binibitawan ng babae. Dahil alam niya kung ano ang pakiramdam na yon. Alam niya kung paano ang bumangon na tila walang dahilan, paano ang tumingin sa paligid, ngunit makaramdam ng isang matinding kawalan. Noong unang inalok siyang sumali sa support group na ito, nag-alinlangan siya. Hindi siya sigurado kung kaya na ba niyang makihalubilo muli sa iba. Pero habang naririto siya ngayon, nararamdaman niyang tama ang naging desisyon niya. Nang matapos magsalita ang babae, sumunod naman ang isang lalaking nasa edad 40. Iniwan ako ng pamilya ko dahil sa kondisyon ko. Iniisip nila na hindi ko lang to pinaglalabanan ng sapat, pero hindi nila alam kung gaano kahirap. Gusto kong gumaling pero paano kung hindi ko kaya? Tumagos sa puso ni Miriam ang sinabi nito. Minsan, ang pinakamahirap sa lahat ay ang ipaliwanag sa iba ang sakit na hindi nila nakikita. Pagkatapos ng ilang saglit, napansin niyang nakatingin ang lahat sa kanya. Miriam, gusto mo bang magbahagi? Tanong ng facilitator. Saglit siyang nag-alinlangan, pero sa loob-loob niya, gusto niyang magsalita. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, anya sa wakas. Pero naiintindihan ko kayo. Natahimik ang lahat. Matagal nang gusto niyang sabihin ito, pero ngayon lang niya nagawang aminin ng malakas. Nawala ang nanay ko 1 taon na ang nakakalipas, patuloy niya. At simula noon, pakiramdam ko, hindi ko na alam kung paano mabuhay. Sa totoo lang matagal din akong hindi lumalabas ng bahay. Muli niyang tiningnan ang diary ng kanyang ina na mahigpit niyang hawak. Pero may isang bagay na natutunan ko kamakailan na hindi natin kailangang lumaban ng mag-isa. Nagtagpo ang tingin nila ng lalaking nagsalita kanina. Mahirap maniwala kapag nasa dilim ka, dagdag niya, pero natutunan ko na minsan, ang kailangan lang nating gawin ay magsimula, kahit maliit na hakbang lang. May bumuntong hininga sa loob ng silid. Isang babae ang bahagyang ngumiti sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tama ang kanyang ginagawa. Marahil, ang tunay na kagalingan ay hindi sa pagtaka sa sakit, kundi sa pagtanggap na may pag-asa pa, kahit hindi mo pa ito nakikita. Lumipas ang mga araw, at unti-unting nasanay sina Lucas at Miriam sa bagong landas na kanilang tinatahak. Si Lucas ay madalas nang makausap ang ibang pasyente sa ospital, nagbibigay ng simpleng payo o kahit pakikinig lamang. Hindi niya inakala na ang simpleng pagbabahagi ng kanyang kwento ay makakatulong sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa kanya ang natatakot. Paano kung bumalik ang sakit? Paano kung hindi niya matupad ang pag-asang naibigay niya sa iba? Si Miriam naman ay patuloy na sumasama sa support group. Mas nagiging bukas na siya sa iba, pero minsan, may bumabalik pa rin kaba sa kanya. Paano kung isang araw, bumalik ang lungkot na matagal na niyang kinikimkim? Sa isang gabi, halos sabay na nagtanong si Lucas at Miriam sa kanilang sarili. Kaya ko ba talaga ito? At doon nila napagtanto ang isang mahalagang bagay. Hindi pala ibig sabihin ng pananampalataya ay mawawala ang lahat ng sakit at takot. Hindi ibig sabihin ng pag-asa ay wala ng pag-aalinlangan. Ang pananampalataya ay hindi isang pag-iwas sa pagsubok. Ito ay pagtanggap na kahit may mga pagsubok, may isang Diyos na kasama mo sa bawat hakbang. At iyon ang tunay na lakas. Tahimik ang gabi. Nasa loob ng kanyang maliit na apartment si Lucas, nakaupo sa tabi ng mesa kung saan nakabukas ang Biblia. Ilang linggo na ang lumipas simula nang magsimula siyang magbasa ng mga salmo, ngunit ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng katahimikan sa kanyang puso. Muling lumipat ang tingin niya sa pahina kung saan nakasulat ang awit 103. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Hinaplos niya ang kanyang noo at mariing pumikit.
Hindi lang ito tungkol sa sakit ng kanyang katawan, may ibang bagay sa loob niya na kailangang gumaling. May biglang kirot sa kanyang puso nang bumalik sa kanyang alaala ang isang taong matagal na niyang hindi inisip, ang kanyang ama. Matagal nang wala ang kanyang ama sa buhay niya. Iniwan sila nito noong bata pa siya, at kahit anong pilit niyang itanggi, ang sugat ng pagkakahiwalay nila ay hindi pa rin tuluyang naghilom. Hindi siya galit sa Diyos. Hindi siya galit sa mundo. Pero sa loob-loob niya, matagal na siyang may galit sa kanyang sariling ama. Napahinga siya ng malalim. Muli niyang binasa ang awit 103. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Kung kaya ng Diyos na magpatawad, bakit hindi niya magawang gawin yon? Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, tila may tinig sa kanyang puso na bumubulong. Ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa pagpapatawad. Hindi niya alam kung kayanan niya, pero ngayong gabi, isang bagay ang sigurado niya, kailangan niyang simulan ang prosesong ito. Sa kabilang dako ng lungsod, si Miriam ay nakaupo sa loob ng isang maliit na silid kung saan ginaganap ang weekly session ng support group. Ngunit sa gabing ito, may iba siyang nararamdaman. Dati, pumupunta siya rito para makahanap ng sagot, para maibsan ang sakit na bumabalot sa kanya. Pero ngayon, may kakaibang liwanag siyang dala. Habang pinakikinggan ang isa sa mga miyembro na nagbabahagi ng kanyang paghihirap, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang katotohanan, hindi lang pala siya nandito para tumanggap, nandito siya para tumulong. Hindi aksidente ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang pagkawala, ang pagkalugmok, lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. At ngayon, alam na niya ang dapat niyang gawin. Lumipas ang 1 oras at natapos ang session. Habang nag-aayos ng gamit ang mga tao, lumapit siya sa facilitator. Pwede po ba akong tumulong bilang isa sa mga volunteers? Nagulat ang babae ngunit agad nang ngumiti. Talaga? Sigurado ka ba? Ngumiti si Miriam, sa unang pagkakataon, hindi bilang pagtatago ng sakit kundi bilang patunay ng pag-asa. Opo. Gusto kong makatulong sa iba, gaya ng kung paano nila ako tinulungan. At doon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Kinabukasan, nagpunta si Lucas sa simbahan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang kanyang panalangin, pero isang bagay ang tiyak, may dapat siyang harapin. Nang makita siya ni Padre Elias, agad itong lumapit. Lucas, bati nito, may bumabagabag ba sa'yo? Saglit siyang natahimik bago tumango. Padre, paano po ba magpatawad? Ngumiti ang pari, tila hindi nagulat sa tanong niya. Mahirap ang pagpapatawad, anak. Lalo na kung ang sugat ay malalim. Pero minsan, hindi natin namamalayan na ang galit natin sa iba ang nagpapabigat sa atin. Tahimik lang na nakinig si Lucas. May kilala akong lalaki, patuloy ng pari. Matagal siyang nagkasakit, at sa kabila ng lahat ng gamot na kanyang tinanggap, hindi siya gumagaling. Hanggang sa natuklasan niyang may matinding sama ng loob siya sa kanyang ama. Nang matutunan niyang patawarin ito, doon lamang siya nakadama ng kapayapaan. Hindi ko sinasabing ganap siyang gumaling, pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Umiling si Lucas. Dati, puno siya ng takot. Pero nang nakalaya siya sa kanyang galit, natuto rin siyang tanggapin ang buhay niya ng may pananampalataya. At minsan, anak, ang ganong uri ng kagalingan ay mas makapangyarihan kaysa pisikal na lunas. Napatingin si Lucas sa krusipiho. Matagal na niyang kinikimkim ang sakit na dulot ng kanyang ama, iniisip na kaya niyang mabuhay nang hindi ito hinaharap. Pero ngayon, alam na niya ang dapat niyang gawin. Muli niyang binasa ang awit 103 sa isip niya. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. At doon, sa harap ng altar, tinanggap niya ang katotohanan. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa taong nagkasala sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mo mula sa bigat ng galit. Pumikit siya at ibinulong ang isang panalangin. Sa isang tahimik na gabi, parehong nakaupo si Lucas at Miriam sa kani-kanilang mga silid, parehong nakatitig sa pahina ng awit 103. Para sa isa, ito ay paanyaya upang palayain ang kanyang sarili mula sa galit ng nakaraan. Para sa isa, ito ay paalala na ang kanyang sakit ay nagbigay daan sa isang bagong misyon, ang pag-abot sa iba na tulad niyang minsang naligaw sa dilim. Sa sandaling iyon, wala silang takot. Wala silang pangamba.
Dahil alam nilang sa wakas, natagpuan na nila ang kapayapaan na matagal nilang hinahanap. Tahimik ang silid nang ipasok ni Lucas ang kanyang mga kamay sa bulsa. Sa harapan niya, ang doktor ay may hawak na mga papeles, ang resulta ng kanyang huling pagsusuri. May kung anong malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Takot. Bumuntong hininga ang doktor at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Lucas, may isang bagay akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Parang huminto ang oras. Hindi niya kailangang marinig ang mga susunod na salita. Alam na niya. Matagal siyang tahimik, pilit pinoproseso ang lahat. Matagal na niyang pinaghahandaan ang posibilidad na ito, ngunit bakit parang mas mahirap ngayon? Akala niya ay tapos na ang kanyang laban. Akala niya natagpuan na niya ang sagot sa kanyang dasal. Pero ngayon, bakit parang bumalik siya sa umpisa? Si Miriam naman ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakayuko, walang imik. Matagal na niyang hindi naramdaman ito, ang bigat sa dibdib, ang pagod kahit wala namang ginagawa. Ilang linggo siyang naging maayos. Nakahanap siya ng bagong layunin sa kanyang buhay, naging mas bukas sa ibang tao, nagsimula ng maniwala na kaya niyang lampasan ang sakit. Ngunit ngayong gabi, parang may kung anong bumabalik. Ilang araw na niyang nararamdamang bumibigat muli ang kanyang dibdib, tila may aninong muling bumabalot sa kanyang isipan. Bumalik ang tanong sa kanyang ulo, paano kung hindi ko kaya? Paano kung ang lahat ng progreso niya ay isang ilusyon lang? Paano kung sa dulo ng lahat, babalik pa rin siya sa dilim? Habang naglalakad palabas ng ospital, walang pakiramdam si Lucas. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating sa simbahan, pero narito na siya ngayon, nakatayo sa harapan ng altar, nakatitig sa krusipiho. Tahimik. Walang ibang tao. Dahan-dahan siyang naupo sa isang bangko, itinukod ang mga siko sa kanyang tuhod, at ibinaba ang kanyang ulo. Akala ko tapos na ang pagsubok na ito. Bulong lang iyon, pero sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Natatandaan niya pa ang awit 103, ang pangako ng Diyos na nagpapatawad at nagpapagaling. Pero paano kung hindi siya pagalingin? Paano kung ito na ang katapusan ng lahat? Si Miriam naman ay muling binuksan ang diary ng kanyang ina, hinahanap ang kahit anong sagot sa kanyang nararamdaman. Nakita niya ang pahina kung saan nakasulat ang awit 103, ngunit hindi na niya maramdaman ang kapayapaang minsang bumalot sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Diyos ko, bakit parang bumabalik ang sakit? Dati, ang pagbabasa ng salmo ay nagdala ng kapayapaan. Pero paano kung ngayon, hindi na ito gumana? Sa loob ng simbahan, dahan-dahang tumingala si Lucas. Naalala niya ang sinabi ni Padre Elias. Ang pananampalataya ay hindi isang formula para sa instant na himala. Ito ay isang relasyon. Hindi niya maintindihan noon ang ibig sabihin nito, pero ngayon lang niya napagtanto ang totoo nitong kahulugan. Ang pananampalataya pala ay hindi nasusukat sa kung gaano kabilis matanggap ang sagot. Ang tunay na pananampalataya ay ang patuloy na maniwala, kahit wala ka pang nakikitang sagot. Ang Diyos ay hindi isang mahiwagang susi na agad magpapagaling sa lahat ng bagay. Ngunit siya ay isang ama na nangakong hindi ka iiwan. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Panginoon, natatakot pa rin ako. Muling tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero pipiliin kong magtiwala. At sa sandaling iyon, sa kabila ng sakit at pangamba, isang bagay ang alam niya, hindi siya nag-iisa. Si Miriam ay muling tinitigan ang diary ng kanyang ina, ang kanyang mga mata puno ng luha. Akala ko okay na ako, bulong niya. Pero ngayon, parang bumalik siya sa simula. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, may naalala siyang linya mula sa awit 103. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagmahal, banayad sa galit at sagana sa pag-ibig. Napapikit siya. Sa ilang linggo na lumipas, natutunan niyang maniwala ulit. Pero ngayon, mas nauunawaan niya na ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pagsubok, ito ay ang pagpili na magpatuloy kahit sa gitna ng pagsubok. Hindi na siya takot. Dahil alam niyang hindi niya kailangang lumaban ng mag-isa. Sa parehong oras, parehong tahimik na nakaupo sina Lucas at Miriam, nasa magkaibang lugar ngunit parehong dumaan sa parehong pagsubok. At pareho silang nakahanap ng sagot. Ang pananampalataya ay hindi isang diretsong daan. Ito ay isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok, mga pagdududa, at mga sandali ng kahinaan. Ngunit sa dulo ng lahat,
Ang Diyos ay nananatili. At iyon ang tunay na himala. Ang liwanag ng umaga ay marahang pumapasok sa maliit na silid ni Lucas. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang pangungulila, hindi siya nagising na may bigat sa dibdib. Mayroon pa rin siyang sakit, pero sa araw na ito, ibang klaseng ginhawa ang nararamdaman niya. Sa tabi ng kanyang kama, ang Biblia ay nakabukas pa rin sa awit 103. Ilang beses na niyang binasa ang mga talatang ito, ngunit ngayon, ramdam niyang bumabaon na sa kanyang puso ang tunay na kahulugan nito. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Sa sandaling ito, sa kabila ng sakit na hindi pa rin tuluyang nawawala, napagtanto niya ang isang bagay. Ang tunay na kagalingan ay hindi palaging nakikita sa katawan. Ngunit ito ay mararamdaman sa puso. Hindi na siya natatakot. Hindi na niya tinitingnan ang hinaharap bilang isang bagay na puno ng pangamba. Dahil ngayon, alam na niya, anuman ang mangyari, hindi siya nag-iisa. At iyon ang pinakamalaking milagro sa lahat. Habang papasok si Miriam sa support group na matagal na niyang sinasamahan, may kakaibang sigla sa kanyang puso. Noon, pumasok siya rito para maghanap ng sagot. Ngayon, nandito siya upang magbigay ng sagot sa iba. Tahimik siyang naupo sa bilog ng mga taong may iba't ibang kwento ng sakit at pagdurusa. Sa loob ng grupo, may isang babaeng hindi niya pa nakikita noon, mukhang bago. Malalim ang mga mata nito, parang matagal nang hindi nakakatulog. Nagpakilala ang babae, mahina ang boses, puno ng kaba. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Pero gusto kong maniwala na may pag-asa pa. Napangiti si Miriam. Dati, siya ang nagsabi ng mga salitang iyon. At ngayon, siya ang nasa harapan ng isang taong nangangailangan ng pag-asa, gaya ng kung paano siya tinulungan noon. Tumango siya at marahang sinabi, alam mo, hindi madali ang simula. Pero minsan, ang unang hakbang lang ang kailangan. Nakatingin ang babae sa kanya, at sa unang pagkakataon, parang may liwanag sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Miriam, hindi lang pala ito tungkol sa kanya. Ang kanyang paglalakbay ay may mas malaking layunin. At handa na siyang yakapin yon. Sa ospital, dumaan si Lucas sa kanyang regular na check-up. Wala na siyang masyadong inaasahang pagbabago, natanggap na niya ang kanyang kondisyon. Alam niyang maaaring hindi na siya gumaling at handa siyang tanggapin yon. Ngunit nang bumalik ang doktor matapos ang pagsusuri, may kakaibang ekspresyon ito. Lucas, nagsimula ang doktor, halatang nag-aalangan. Napakunot ang noo ni Lucas. May problema po ba? Nagkatinginan ang doktor at ang assistant nito bago nagpatuloy. Sa totoo lang hindi namin maintindihan. Kinabahan si Lucas. Ano pong ibig sabihin? Kami mismo ay nagtataka. Pero base sa pinakabagong resulta ng iyong mga pagsusuri, walang makikitang bakas ng sakit sa katawan mo. Parang huminto ang mundo ni Lucas. Hindi siya agad nakapagsalita. Dok, ano pong ibig sabihin niyan? Lumapit ang doktor, hawak ang mga papel na may resulta. Base sa naunang mga tests mo, lumalala ang kondisyon mo. Pero ngayon, sa hindi namin maipaliwanag na dahilan parang hindi na ito naroon. Parang hindi ka kailanman nagkasakit. Napatingin si Lucas sa kanyang mga kamay. Noong una, natanggap na niya ang kanyang kapalaran. Hindi na siya umasa sa himala. Ngunit ngayon, ito ba ang sagot ng Diyos? Napaluha siya. Minsan pala, kahit natutunan mo nang tanggapin ang iyong sitwasyon, bibigyan ka pa rin ng Diyos ng isang bagay na hindi mo inaasahan. Hindi lang kagalingan ng puso, ngayon, natanggap niya rin ang kagalingan ng katawan. At ito ang milagro na hindi niya kailanman inakala. Lumipas ang ilang linggo. Sa loob ng simbahan, nakaupo si Lucas sa harapan ng altar, nakayuko sa panalangin. Salamat po, mahina niyang bulong. Noon, inakala niyang ang hinihintay niyang himala ay isang bagay na dapat niyang intindihin. Ngayon, natutunan niyang ang himala ay hindi laging agad na nauunawaan, minsan, ito'y isang bagay na basta mo na lang mararanasan. At higit sa lahat, ito'y isang bagay na hindi mo kailanman pinaghahandaan, pero kailanman ay hindi rin mawawala. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lang siya pinagaling. Siya ay binago. Si Miriam naman ay naglalakad sa parke, hawak ang diary ng kanyang ina. Natanaw niya ang isang lumang simbahan sa di kalayuan at hindi niya maiwasang mapangiti.
Sa loob ng mahabang panahon, inakala niyang hindi na siya makakabangon mula sa lungkot. Ngayon, alam niyang hindi lang siya nakabangon, natagpuan niya ang kanyang layunin. Hindi niya kailangang malaman ang lahat ng sagot. Hindi niya kailangang laging makaramdam ng kasiguraduhan. Dahil sa huli, ang pananampalataya ay hindi isang katapusan. Ito ay isang paglalakbay. At iyon ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya. Muling bumukas ang kanyang puso sa bagong umaga. Muling bumalik ang liwanag na minsang nawala sa kanyang buhay. At sa wakas, handa na siyang magpatuloy. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment ang salitang si pananampalataya para malaman namin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video sa pamilya at mga kaibigan. Baka ito na ang mensaheng kailangan nila.